Breaking news mga kababayan ko. Kagimbal-gimbal na balita. Senador Marcoleta inupakan ang taga-DOJ. Ginisa sa issue ng pagsuko kay Tatay Digong sa ICC. Grabe ito mga kababayan. Pinagulong sa flooring. Ginawang punching bag. Ginawang kaawa-awa itong taga-DOJ na ito. Dahil nga po sa lantarang paglabag ng batas. Dahil sa ginawa nila kay Tatay Digong na pinakidnap, pinadakip sa pilitang pagsakay sa eroplano biyaheng the Netherlands. Naku po, dito mga kababayan, lalabas na naman ang tunay na katotohanan. Sino talaga ang tunay na nagmamahal sa bayan? Di ba yung ICI, maraming tinatago, maraming ayaw ipaalam sa taong bayan. Ang kanilang pag-iimbestiga, nakatago sa dilim. Kagulat-gulat nga ito mga kababayan, mga walang iya, mga tarantado. Sabi ng mga comment, walang iya kayo, magnanakaw kayo. Kaya si Marcoleta nandito na, DOJ ginisa. Sa pagsuko kay Tatay Digong sa ICC, eto na po mga kababayan. Magkape kayo dyan kasi kakilakilabot ito. Talagang pinayoko ni Marcoleta ang mga ganib na kawatan na ito na kasama sa well-organized crime na mga sindikato ng pagnanakaw at lumabag din sa batas na bending dalo. Halaka, mga kababayan ko. Wala na talaga ang pag-iral ng batas. Basta nasa kapangyarihan ka, pwede mong baluktutin. Ang batas na ito, maisa tuparan lang ang kanilang gusto. Halaka, ito na po. Nakakakilabot po ito. Huwag kayong matatakot. The now famous statement, sometimes you have to bend the law to please our people. You're familiar with that? Not so familiar with that, Your Honor. How come you're not familiar with that? Anga-anga naman ito. Mukha pa lang, walang alam eh. May I refresh your memory? Yes, thank you, Your Honor. We were talking about, this issue of prostitution and blah, blah, blah. Hanggang dumating yung isang point. Mga kababayan, itsura pa lang, wala nang alam. Ba't yan ang inilalagay sa DOJ? Itsura pa lang, wala nang alam. Pinakain na ng lugaw ni Marcoleta. Kita nyo, hindi daw niya alam. Natutulog ka ba sa pansitan? Hindi ka nanonood ng mga hearing sa Senado? O hindi daw niya alam, I'm not familiar with that. Ay nako mga kababayan, anong klaseng mga itinatalaga sa DOJ na ganito? Walang alam. Gusto lang makalusot eh. Anga-anga eh. Where one of us made a suggestion. Sometimes we have to bend the law in order to please the people. And he asked the former Secretary of Justice for affirmation. Am I correct, Mr. Secretary? And the Secretary said, sa laro? Napansin nyo mga kababayan. Una pa lang anga-anga na ito taga DOJ Kaya nag-isa ni Marcoleta dahil po sa kanilang sila po yan Pinayagan po nila na dalihin si PRRD sa The Hague. Kasi nga takot na takot sila kay PRRD. Kasi nga yan yung kanilang paraan para daw tumahimik ang mga tao. Nakakalungkot naman ito, Kuya Eddie. Tignan nyo. Hindi kayo sumunod sa payo ng pamamahala ng Iglesia ni Cristo. Na ang dapat atupagin nyo yung pagtatrabaho, hindi yung
impeachment, pagdakip kay PRRD. O nakita nyo, nagkagulo hanggang ngayon. Rally dito, rally doon. People power dito, sapakan doon, gulo dito, gulo doon. Kaya bagsak ang ekonomiya. May panakot pa sila. May pandemic daw. Kasi ayaw nilang mag-people power. Hay nako, hindi makakahadlang yan pag ang taong bayan galit na galit na sa pagnanakaw na ito. Diyos ko Lord. You agree with the affirmation of the Secretary of Justice? I do not agree. Thank you. I do not agree. Because basically, in implementing the law, there are positions you can take. But bending the law is not one of them, Your Honor. Buti na lang ganyan ang sinagot mo. Kasi sa ibang mga interview, sinasabi, O, kita nyo, ito, hindi siya payag na yung pagkakatalaga ni Boying Rimulya. Tutol siya. Kasi nga ayaw niyang mag-isa ni Marcoleta. Nako, mga kababayan, may nagsasabi pa, Independent Commission for Infrastructure. Ipinapasara na. Hala ka. sabi niya, bending the law is okay, basta wag lang breaking the law. How can you accept that kind of statement? You cannot bend the law. No one is above the law, sabi pa nga natin. And the overarching principle in the promulgation of our Constitution is upholding the rule of law. No one should bend the law. Not even in imagination. Mahirap po yun. Kasi kung sinabi mong you agree, ang dami po kasi nagte-text sa akin, Yusek Andres. Ganyan palang ginagawa sa mga taxes na binabayad namin. Mga buwis namin. Hirap na hirap kami. Mga halos dugo, pawis. Gusto pa ni Recto, ni Ralph Recto, na asawa ni Vilma Santos, na gusto niyang taasan from 6% hanggang 10%? Dahil nakikita niya pag hindi daw nagtaas ng tax ng buwis natin ay babagsak ang ekonomiya. Hindi tayo makakapagpatayo ng mga infrastructure. Lalong-lalo na sa PhilHealth daw. Nangangamba daw siya. Ang kapal ng mukha mo, Ralph Recto. Saan ka humuhugot ng pagka-animal, pagkakupal mo? Yan ang sabi ni Ted Filon. Hindi pa nga natatapos ang issue ng korupsyon sa flood control. Mga iba't ibang mga project ng gobyerno na kinurakot ng mga sindikato. Wala pang nakukulong. Yung prime suspect, gagawin pa ang state witness. Tapos ikaw naman, nakupal ka. Sabi ng mga tao. Sobrang kupal ng mukha mo, Ralph Recto. Gusto mo pang magtaas ng tax. Sabi pa, wag mo kaming utusan. Inuutusan kita, mag-resign ka na. Gigigil ako sa'yo, sabi ni Ted Filon. Minsan may kahalo pang sipon. Makapagbayad lang kami ng tamang buwis sa ating pamahalaan bilang mga patriotic na citizens. Oh. Pwede mo ba, sir? Sabi nila sa akin. O, tignan nyo po ito mga kababayan ha. Hindi tayo nagloloko dito ha. Ipakita ko lang po sa inyo itong si Ralph Recto na galing-galingan. Recto buwis. Ito po mga kababayan, para lang makita nyo itong galing-galingan na si Recto na sobrang kupal. Naku po mga kababayan, manggigigil kayo dito. Huwag kayo manggigil. Naku, TikTok. Recto, kupal. Si Mr. Kupal, buwis ito eh. Buwis na kupal. O, tignan nyo mga kababayan ha. Ganito kakupal itong taong ito. I-check po natin bakit nasabi ng taong bayan na sobrang kupal. Mga kababayan ko, tignan nyo, sabi niya, gusto niyang taasan ng buwis natin. Para daw sa ating kalusugan ng kupal. Tignan nyo mga kababayan, ipapakita lang po natin. Tignan po natin ang kakupalan ng taong ito. Ito po, mga kababayan ko.
Sa halip po na palawakin ng mabilisan yung pong benepisyo sa mga Oh, wait lang mga kababayan. May sound kasi ito para hindi tayo hindi tayo ito si Recto, galing-galingan ng animal. Tingnan po natin saglit ha. I-check lang po natin para makita nyo po. Talagang sobrang kupal ng taong ito mga kababayan. Sobrang kakupalan ng kupal ito. Asan na yung sinasabi ni Recto? Talagang gusto niyang taasan ng buwis. Ang kupal. Gagalit ang tao dito eh. Sobrang kapal ng muka. Ito po. Ito po mga kababayan, asaan na yon? Kupal kasi ito yung nakakabwisit eh. Talagang magagalit din kayo eh. Ito po mga kababayan. Number one is to collect for next year, I think 4.3 trillion in taxes. Tignan nyo ang 3 kupal. trillion with the BIR, 1 trillion with the BOC, and I think the Treasury is about 300 billion. So it's all about fiscal sustainability. And like I said, you have a national development plan to fund. Incidentally, we will be borrowing 2.7 trillion next year. So every night when I wake up in the morning, dapat ang nakolekta natin more or less 20 billion to fund all the needs of our people and the requirements of government. So and to make sure that that money is spent wisely. The idea is to stretch every peso, including acting faster on investment, particularly. Okay, tayo mga kababayan. Tignan sobrang kupal nito. Ito pa. Ito. Mr. Recto, this is bad for our people. Tignan nyo. Finance Secretary Ralph Recto announced to increase the rates for capital gains, donor, and estate tax to 10%. Grabe. Mr. Recto, this is bad. This is bad for our people. Isipin niyo po yung mga taong nagpupursige, nagkakanda-kuba-kuba na para makapagpundar sa kanilang mga anak, makikihati pa ang gobyerno. Meron ng real estate tax. Every year, binabayaran po ang laki-laki pamana na sa anak niya dahil nagtrabaho siya, aambus pa ang gobyerno. Oh, kita nyo, sobrang kupal mo, Recto. Umaangal ang taong bayan sa gusto mong mangyari. Gusto mo pang taasan ng tax ang pangunahing bilihin at estate tax from 6% hanggang 10% ang kupal mo? Debobo ka. Yan ang sabi ng taong bayan. Talagang magagalit kayo dito sa sobrang kakupalan ng mga magnanakaw na ito. Kaya sabi ni Marcoleta, totoo ang sinasabi niya. Ilaban mo naman kami, yung 2026, wag na muna kami hirap na hirap kami, mga halos dugo, pawis. Minsan may kahalo pang sipon. O, kita nyo. Makapagbayad lang kami ng tamang buwis sa ating pamahalaan bilang mga patriotic na citizens. Pwede mo ba, sir? Sabi nila sa akin. Ilaban mo naman kami, yung 2026, wag na muna kami magbayad ng tax. Because somebody said, sometimes we can bend the law to please the people. I may be able to please them, Secretary. Kasi yun ang text nila. Can I say yes to them? Can I? You Thank you. Ito pong Secretary, yung pagkaka-transport ng dating Pangulo ng Republika Ayun na. sa The Hague. Ang pagkakaalam ko po kasi, maraming pronouncement ang ating Pangulo. Yung iba na-memorize ko pa nga po eh. We will not assist the ICC in any way, in any form. From now on, I ask my secretaries to do the same. I mean, something like that. Enjoy O, 9 nakita minute nyo mga waves. kababayan ko. Nakita nyo. Si Senador Marcoleta talaga ang nagtataguyod sa karapatan ng taong bayan.
na hindi gaya ng mga animal na rekto na ito, na talagang gusto pa niyang pahirapan ng mga Pilipino. Kabaligtaran, Secretary, di ba? The former Secretary of Justice explained that, well, those pronouncements are not cast in stone. Ito na naman eh. Ito yung parang ephemeral lang nangyayari. Parang the government officials' decision, sabi niya, sometimes can be changed at times. What do you think are the factors that necessitated a change of mind? Like from not assisting the ICC in any manner, in any way, in any form, he was just transported there. Now languishing in the detention center on the other side of the planet. What do you think are the factors used by the DOJ? First, Your Honor, if I'm not familiar to the particular circumstances that the particular facts that which made the secretary made the actions before. Who is familiar? Who is familiar from among second, you? Your Honor, if I also may state, the matter is pending now with the matter before the Supreme Court. So the position, the legal position on the actions of the former Secretary of Justice has been elucidated with the court, but for the Department of Justice, it's Chief Dennis Chan who made the argument and presented the position of the DOJ in this regard, Your Honor. My question is, what are the factors that necessitated a change of mind from not helping the ICC in any way, in any form, which is a policy matter, with the reverse? That happened. I'm not privy to that, Your Honor. Who is privy? Kasi parang, Your Honor, it may be the former secretary, now the ombudsman. oh, wala na siya sa DOJ, nasa ombudsman na siya. Alam nga naman ipatawag natin siya rito. Yes, Your Honor. What happens now to the principle of continuity? Well, people might say and suspect that, even policy matters can be changed by mere whims or caprices, which are not probably based on sound legal basis. You are familiar with Republic Act 9851. This is our Philippine Act on crimes against international humanitarian law, genocide, and other crimes against humanity. Not so familiar with that. 9851, Your Honor. Ano ba yan? Taga DOJ Kasi, ka, di mo alam. O mga kababayan, taga DOJ ka, di mo alam. Ano ba naman ang mga ito? Kaya bending dalo kayo, nanguhula kayo kung ano yung gagawin nyo. Hindi nyo sinusunod yung batas. Ay pag ganito ang inilalagay sa DOJ, wala na. Talagang sometimes you have to bend the law kasi nga hindi mo alam kung ano yung gagawin mo. Kaya nga sabi ni Marcoleta, are you familiar with this? I'm not familiar, Your Honor. Oy, lumayas ka dyan. Pare-pareho kayo. Pare-pareho kayong unga-unga. Kaya nagagalit ang tao sa inyo. Kaya mga kababayan, ano masasabi nyo dito? Isang like, isang share po, isang subscribe. Salamat po. At anong masasabi nyo dito sa galing-galingan na si Recto, na si Ralph Recto, na gusto na naman mangbulsa at gawing gatasan na naman, na gustong magbuwis ng 6% hanggang 10%, pati sa real estate tax, ang kupal mo, sabi ni Ted Filon. Salamat po.